like an angel in disguise. So, yes, we're going again to work, guys. At medyo hindi okay ang ating gising. Kagabi pa kasi tayo ginugulo. Akala mo naman wala tayong ginagawa para sa kanila. Nakakalungkot lang kasi alam mo yun, sa trabaho ko na to, extra na eh. Extra service na nga eh. Bukod sa wala silang binabayaran sa akin. Kasi trabaho ko nga eh. Kaya lang yung mga binibigay ko na effort para sa kanila is parang baliwala lang dahil sa ginagawa. Alam mo yung pupunta sa kahit kanino magsusumbong, puro lahat ang sinusumbong, walang ginagawa, ganito ganyan. Oh my gosh, hindi ko kasi ganun yung pagsampa ng ano. Hindi lang probable cause ang kailangan natin sa ngayon eh. Kailangan din ko kasi natin ng ano, ng prima facie evidence to be sure na yung suspect or suspects na kinakasuhan natin is yung talaga ang perpetrator. Kasi mahirap magpakulong ng tao or magdemanda ng isang tao na hindi ka naman sure na yun talaga ang gumawa. Alam mo yun? Ay naku. Kasi bukod sa masisira yung tao, masisira ko ang buhay niya. Hindi lang buhay niya, pati pamilya nun. Lalo kung hindi naman pala totoo na siya ang gumawa nun. Alam niyo yun? Kargo di konsensya din eh. Yun nga, wala pang matibay na ebidensya na siya nga ang gumawa ng krimen na yun. So, anong dapat kong gawin, di ba? Saan naman ako lalagay? The mere fact na inaasikaso mo yung kaso, pero at the end, hindi naman at the end, pero habang ongoing, alam mo yun, yun ang burden eh. Kung yung client mismo is hindi nakiki-cooperate, may sariling mundo, samahan pa ng mga pakialamerong tao na hindi naman alam kung ano yung kwento, diba? Tapos banat ng kung anong sasabihin, kung anong sumbong. Akala mo nakakatulong sila eh. Nasa part ng mga media, may mga certain crimes na kailangan natin sila. Yan, para malocate yung mga tao, tulad nung hindi naman crime ang missing, pero para makapag-locate tayo ng tao, kailangan natin ng tulong ng media para ikalat yung balita na nawawala si ganyan, ganun, or nakidnap si ganito. Pero hindi naman, usually hindi naman ano yan. Pero pagka alam kasi na naka-alarm na, mga carnapping, motor napping, mga ganyan na yan, ayun, mga ano na yung gumawa. Pero sa mga kaso na involved ang mga bata o may kinalaman sa mga gender sensitivity, ganun-ganun na case, hindi siya pwedeng i-mediate, lalo na kung ongoing yung investigation. Kasi magkakaroon yun ng effect eh. Ikakalat mo ka agad eh, hindi naman napapatunayan pa, diba? Ang daming nakikialam imbis na magagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Kasi kung tutuusin, hindi naman for inquest yun, hindi arrested yung ano tao, it's for regular filing, guys. Regular filing siya. So it takes time talaga. Hindi naman minamadali. Kasi the more na minamadali mo yung mga ganun, the more na nagiging mababaw siya. Magiging ampaw lang, walang bigat. Kaya lang, kung yun ang gusto ng client, sino pa naman ako para hindi ibigay, di ba? Para naman matanggalan na ako ng isang problema. Yun po ang hindi nila naiintindihan. Na sa akin, hindi ko dinidelay yung process. Hindi ko dinidelay yung pagsasampa nila ng case. Na gusto nila ngayon na agad-agad, kahit wala pang makapagturo kung sino yung suspect, o di kaya yung willingness ng victim, ang nagpupurso lang is yung guardian. Ano yun? Kasi without the victim's cooperation, paano magiging matibay ang isang kaso? Oo, alam natin na may mga pagkakataon na, lalo na pagka baby, wala naman talaga walang ibang magiging witness nun kundi guardian niya. Pero kung makukuha naman natin sa mismong victim
yung kwento, kung maituturo niya man lang kung sino man ang nanakit sa kanya o gumawa sa kanya ng hindi maganda, ayun, mas mabigat yun. Kaya nga sinusubukan natin humingi tayo ng tulong sa mga pwedeng makatulong. Sa mga psychologist talaga, medyo malaki yung tiwala ko sa kanila malaki ang tiwala, malaki ang pananalig na magagawa nilang kahit papano ma-at ease, makapagsalita yung yung victim, tsaka yung sa mental health nila, malaki ang may tutulong nila. Kaya lang yung iba kasi binabaliwala din nila yung tulong nila. Mostly may magtatanong pa sa akin, hindi naman daw sila baliw para madala doon. Well, hindi ko naman sinasabing baliw kayo, pero for mental health, kailangan ho talaga nila yun. They need it. Lalo sa mga batang abused, kailangan ho nila yun. Ayaw nang pagparkan yung akin yan. Ay, nagpark na siya. Doon talaga sa akin. No choice, pero dito na lang talaga din. Kasi ayaw ko dun So yun ang kwento nun, guys. Yun ang kwento na nangyayari. So for now, may surprise visitation and good luck sa kanila sa Monday. So yun lang, di ba? Habang nagbibiyahe tayo, nagkwento na ako sa inyo. That's the story behind it. Kaya ako medyo lata. Affected din naman ako syempre pag ganitong bagay. Hindi ko sinasabi na hindi ako affected, pero affected din ako sa mga ganitong bagay. So yun lang. Let's go to the office na.
Ito po ang tatandaan mo natin ha, para sa huli, hindi ko kami nasitingin nyo. Nang kahapon, may wawan pa rin ng isang lalaki. Umiiyak ang babae kasi nag-isip naman daw. Pinag-trust daw niya. Pero wala nang may panginasabi sa pila. Pinag-trust talaga niya. Wala, diba? Kung gawin mo nila, hindi natin pinagpapakawalan na kayo ay pero, wala kami ninyo. Pag nag-try po kayo ng kaso, tuloy-tuloy na yan. Pero, kung hindi naman tuloy-tuloy, at yun na, nagkasulo kayo, ulitin na ulit, kailangan po, meron na ang mga kapatid na, iisan yung passport, doon na, wala na ang kaso ang umulo. Lalo na yung maraming kaso, may psychological, may pangangawin pa. Nag-ismis yung pangangawin, sabihin, talaga, ang taong ko ang pinakapunan mo. Kasi alam natin, magkasiwa, pagkakasal, pagkakasal. Ay, hirap naman po sa parting namin kasi nabasta yung sinabi ninyo, wala kayong intention na kaya natin. Maliban sa hindi na ako gawin ng court, o kung pinagpulitan namin ang gawin, pero nag-iisip ko kasi nagkakalaw. Kung kailangan siya ng pagkakasal. At nahirap po, tao kasi, hindi lang po yung tao ang masira. Meron din sila ng pamilya, mga anak, mga anak na nalayarin sa sabihin, ay, hindi ko na kayo ng kagakasalan na sila. Requirements. Eh, lalo na po yun, magpapakulong tayo ng tao. Kung kailangan po, kung anong ebidensya hinihingi, yun po ibigay po natin. So, yun lang po yung gusto ko paliwanag sa inyo at sa ano, para pag kami nagtatanong ng mga kasi minsan, may mga hindi ko talaga maliwanag o malinaw sa kanila. Kung kanino nagtanong, iba yung sinabi, pumunta sa akin, ako naman ang determinan. At least, kayo, may nakakapit kayo, ay, may proseso kasi yan. Kaso, kasi para maging matibay yung kaso, sinasampa ko ninyo. Ganito ha. So, yung pakapihan ko na rin po, huli na kasi baka nakapag lang. Yung 11313, alam mo ba ninyo yun? Yung anti-bastos law, yan ang babastos ko ba sa inyo? Pagka may dumadaan-daan, may humidila-dila ba sa inyo? Ganito po yan ha, sa anti-bastos law, napakadali po na ireklamo ang isang tao kung feeling mo, pakiramdam mo, na bastos ka. Pero, dapat sa inyo talaga siya nakapokus, kayo yung binabastos. Hindi yung kasama mo, sa kanya, dumidila-dila yung lalaking dinaanan nyo, tapos ito ang magre-reklamo, hindi naman sa'yo, feeling ka talaga, di ba? Pero totoo po yun, kasi ang anti-bastos, basta pakiramdam mo, nabastos ka. Yun, pwede na magreklamo. Paparangay po yun na kaso, kasi mababa lang po ang parusa doon. Pero, parang hindi kasi malinaw sa iba, na feeling ba nabastos ako? Pero, kung hindi naman siya yung intention na bastusin, kundi yung kasama o yung kapitbahay, pero siya lang yung nakakita, siya na yung magre-reklamo na pambabastos. Kasi pag sa
ano dito, no? Yung view. Maghapon. Marami nag-jogging dito ngayon maghapon. Gusto lang na nila dito Wala naman ba din, ito pumupunta pag wala kang duty, no? Anong ginagawa dito? Nagbabike ako dito eh. Yung alin? Yung ano? Paano mausok pa dito? Kaya nga, hindi parang pag dito, ganyan ang itsura niya. Ano lang yan, tagulan. Ganon yan. Pag ganyan? Tuwing hapon. Ulap yun eh. Mababa ng ulap. Budyat yan na malapit ng tagulan. So we're gonna go home now. Kailangan ko nang umuwi, no? So guys, let's go. Guide me, Lord. And, yeah. We're going home to the place I never know. You are my everything. You are my everything. You are my everything. So let's go, girl. Cause you decorated my life. Decorated my life. And you decorated my life. You decorated my life. And you Dali ko kanina umaga, but then, punta namin ngayon, parang ops na. Kaya, you know, the thing that we do is all that I know. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Bakit? Ayun. Matalas pala kasi yun, kaya kumakalabog. Pagkaduwa. Nauna ka kung gusto mo. But me, it's ano. Kasi yun, naglalabasan yung mga paa nila. Ay. Grabe sila. Bakit na sila, oh. Oh, ito pa, nakakit na siya, tapos natawa-tawa pa siya, oh my god, walang ganunan po kasi, kasi ng accident sometimes, but sometimes we don't want to grab that sometimes, yeah, kasi gusto natin we're safe as always. Pwede yung teka lang, huwag kayong ganyan, parang tuloy-tuloy kayo, wala kayong balak na gumilid kasi ako hindi ko matansya yung iniisip ko ninyo. Oh my god, may pakwan is gulong-gulong na because of you. Why? Hoy, pakwan, bawal maano dyan, malamog ka. You Wala, yung pera ni makabataw. Pinangbuko namin kanina at saka pinambili nung sa kids.
Natuwa ka ba dyan? Nasa may gitna ka. Diyos ko. Sa ibang ganyan, susuruin ka pag mayabang yung tao. Diba? Buti na lang di tayo mayabang. We're not that mayabang. So, ano na? We're driving. Ano? In the sense na pusang dala ka. Ganun din ba kayo? Napapamura kayo? Bigla-bigla silang sisingit. Bigla-biglang papasok. Which is hindi dapat. Oh my God. Diba? May mga ganun talaga. And, ano, tulad na ito, kung makikita ninyo yan, nasusundan natin nakabike. No reflectorized vest. Para makita na may nagbabike sa ating gilid.